Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Chainlink sapagkat tumaas po ito or nagkaroon po ito ng mataas na demand. Ayan, may mga whales na bumili po ng $50 million na Chainlink. Kaya ayan, ganyan po ang katindi ngayon ng demand kay Chainlink. Kung pag may demand ay ibig sabihin po ay aakyat po ang kanyang presyo. Yan, kung mataas ang demand, syempre mataas din ang presyo. Kung pag mataas naman ang supply ay syempre babagsak yung presyo. Pero ngayon, yung kalagayan po ni Chainlink ay mataas ang kanyang demand. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ilapit lamang po natin. Ayan, para mas madali po nating nababasa. Yan, sabi po rito ay Santiment reveals that Chainlink's top 200 wallets accumulated over $50 million worth of Link tokens. Ayan, yung mga top 200 wallets daw. Kaya ayan, nakapag-accumulate na ng napakaraming Link tokens na nagkakalaga ng $50 million. Kaya yan po yung nagpapakita sa pagtaas ng demand ng Link tokens. This accumulation coincided with a significant decrease in Link's balance on cryptocurrency exchanges. Kaya ayan, naubos or lumiit yung mga balances ng mga crypto exchanges dahil sa marami pong bumili ng Link token. Kaya meanwhile, Silo Labs reported an error in Chainlink's price feed on Arbitrum that led to several liquidations. Kaya ayan, nagkaroon daw ng error sa price feed ng Chainlink dito kay Arbitrum at nagdulot po ito ng ilang mga liquidations. Kaya yan po yung nangyayari kay Chainlink ngayon. Ayan, mukhang parang nalalapit na rin ang kanyang pagsabog dahil dito. Chainlink whales have significantly increased their Link holdings. This comes after a noticeable reduction in the token's balance on crypto exchanges, indicating heightened bullish sentiment. Ayan, yung pagkaubos ng mga Link token balance sa mga crypto exchanges ay nagpapakita po ito ng isang bullish sentiment. Kaya yan, gaya ng sinabi ko kanina ay mukhang naghahanda na ito para po sa isang malaking pagsabog. On-chain data provider Santiment revealed that the largest 200 Link wallets have recently boosted their holdings by more than $50 million. These addresses have cumulatively amassed 746.57 million Link tokens, valued at approximately $11.84 billion. Ayan, billion po yan yung pinag-uusapan natin. $billion. Pero mo naman 746.57 million na Link tokens. Ayan, sa tingin ko ay malapit-lapit na nga itong sumabog. Chainlink whales go on buying spree. Ayan, buying spree ibig sabihin po ay wala po silang tigil na bumibili ng Chainlink. This accumulation spree coincided with a notable decrease in Link balances on exchanges. Ayan, inubos po nila yung mga Link tokens sa mga crypto exchanges. Usually, a falling exchange balance is seen as bullish signal, suggesting a shift toward long-term holding and less selling pressure. On-chain data confirms that Link supply on exchanges has plummeted to around 102 million Link tokens, the lowest point in over a year. Ayan, bagsak yung supply ng Link tokens sa mga crypto exchanges sapagkat inubos po ng mga whales. Ayan, nakita raw po, ito raw po yung pinakamababa, ayan, na lowest point in over a year, yung kung saan ay bumagsak yung supply sa mga exchanges. Yan, talagang binili lahat. Additionally, Chainlink's staking version 0.2 upgrade has driven new interest in the ecosystem. Data shows that users have staked nearly 20 million Link tokens out of the 40.87 million limit. Yan, siguro ito yung dulot po siguro nito yung kanilang staking version 0.2 na upgrade.
These metrics, combined with the current positive sentiments pervading the market, have resulted in an upswing in Link's price. Chainlink has demonstrated a remarkable 189% price growth year-to-date compared to Bitcoin's 139% increase. Yan ang tindi po ng Chainlink ngayon. During the period, the network's cross-chain interoperability protocol (CCIP) enjoyed heavy adoption from major traditional institutions, including global financial messaging network Shift and South Korean gaming giant WeMade. Ayan, nandyan po si WeMade. Sa mga naglalaro po dyan ng Mir 4. Ayan, kilalang kilala po si WeMade. Chainlink is a platform that has now gone far beyond being the leading source of decentralized data, becoming a leading method for off-chain trust, minimized computation, and now on its way to becoming the leading cross-chain connectivity standard across both Web3 and TradeFi banks. Chainlink co-founder Sergey Nazarov said. Ayan po pala, matindi po kasi yung kanilang development dito. Napakaganda. Kaya ayon nga dito sa co-founder ng Chainlink, ay ito raw yung nagiging leading na cross-chain connectivity standard sa parehong Web3 at saka TradeFi banks. Kaya yan, tindi po niyan. Error spotted in Chainlink's price feed. Yan, ito naman yung nagkaroon ng error dahil dulot po yan sa tindi ng nagaganap ngayon na bilihan ng Chainlink token. Dito po yan sa Arbitrum. Despite the positive on-chain activity, Silo Labs reported an error in Chainlink's ETH price feed on Arbitrum, leading to the liquidation of 5 positions. The error stemmed from 2 significant trades executed on Balancer V2 around 3 o'clock UTC on December 2. These trades were quite sizable and might have been taken into account by Chainlink data providers VWAP calculation on Arbitrum. The price reported might have been representative of the volume-weighted market at the given time. Ayan, Silo Labs said. Yan po yung error. Silo Labs assured that the isolated error possessed no systemic risk. Still, the platform pledged to reimburse affected users for the incurred penalties. Ayan. Maganda naman po yung kanilang ginawa rito dahil yung mga naapektuhan ay i-reimburse po nila yung mga na-liquidate na asset ng mga users, mga naapektuhan. Ayan, luckily, Silo's liquidator caught the liquidation before other liquidators and received the liquidation penalty. We'll refund the penalty to impacted users. It is the least we can do for them. Please reach out if you were impacted. Silo Labs added. Kaya ayan, kung isa ka po sa gumagamit dito kay Arbitrum at naapektuhan ka po rito sa error na ito, ay ayan, kontakin mo lamang po sila kung hindi ka po na-reimburse. Pero ayan, sabi po nila ay i-reimburse naman po nila lahat. Silo Labs is an isolated lending market on Ethereum and layer 2 scaling solution Arbitrum. Ayan po, ang Silo Labs. Yan, gumagamit po sila ng Ethereum at saka layer 2 scaling solution ng Arbitrum. Kaya yan ang balita po ngayon dito kay Chainlink. Ayan, wala po tayong ideya kung bakit sila nagkakaroon ng bakit yung mga whales ay biglang nagbibilihan ng maraming mga Chainlink tokens. Siguro maaling yung base lamang po dito sa balita ay maaring yung kanilang staking version 0.2 na upgrade kung bakit sila bumibili ng marami. Pero ang tindi, inubos nila yung mga Chainlink na tokens na supply sa mga exchanges. Ganyan po katindi, kaya mukhang dahil dyan ay kulang yung supply, ay mukhang sasabog sa mga susunod na araw yung kanyang market price. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.